Si Marcos Jr. tinanong ng isang reporter kung kasama ba si Speaker Martin Romualdez sa lista na kung saan sangkot sa maanumalyang flood control project. Nako, itong mga netizens tawang-tawa sa sagot naman ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Hindi ba niya nasagot? Dubidabdap. O ito, panoorin po natin ang video kung ano po ang paliwanag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa katanungan ng isang reporter. Ito yung video. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the speaker included, former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya't sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. Dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Seryoso? Walang exempted sa investigasyon ngayon? Pag Duterte, walang exempted, syempre. Diba? Pag Duterte. Pero ang tanong dito, sa pinsan kaya, kasama ba ito sa naimbestigahan na nila? Buti na lang meron tayong matatapang na mga media dyan na talagang tinatanong kung ano man yung mga katanungan ng taong bayan. Pero kayo na pong balang musga kung nasagot ng maayos ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Matungkol po dyan sa dating speaker, Martin. Yung sagot kasi ni Jr. ay mukhang dubidabdap. Hindi direktang nakakasagot doon sa katanungan. Kaya hindi natin alam kung may managot man, kung sino mang managot dyan, hahabulin daw. Kasi mahirap dito, yung paliwanag niya, andyan na naman yung sinasabing, I don't know, no. Oh, I don't know na naman. Diba malaki ang confidential fund yan? Dapat siya yung Pangulo, mas marami siyang alam. I don't know na naman. O ayon dito sa mga netizen, sabi ni Jinky Tagin de Villa, of course you don't know because he is your cousin. Naku. Sabi ni Lorraine Alberto Mudlong, utal-utalan portion as usual. Yun din napansin ng karamihan yung sa sagot niya. Sabi ni Banji Akibinge, wala na, utal-utal na. Sabi ni Christopher Gives, ang mga loyalista na lang kasi nagpapalakas ng loob niyan. O mayroon pa naman, may mga loyalista nga naman dyan na nakasuporta pa rin at naniniwala pa rin. Ewan ko lang kung anong, mas magaling man kaliwanag itong mga loyalista nga, at lalo na ito si Auntie Claire. Hintayin natin, baka may paliwanag din dyan tungkol dito sa katanungan ng isang reporter dyan sa kay Martin Romualdez. Mukhang hindi na-gets o parang hindi naintindihan natin ng ibang mga netizens, kaya ang aabangan natin yung paliwanag ni Auntie Claire. Magaling magpaliwanag si Auntie Claire pagdating sa mga ganyan. Sabi ni Rodel Piñaranda, nahihirapan ka na sumagot, BBM. Sabi ni Ray Malyari, nautal ka na, tigil mo na po yan, Mr. President. Ay, hindi. Ano yung gusto nyong ititigil? Pagiging presidente niya? Hindi. Mag-e-extend pa yan. Gusto ng mga loyalista nga, di ba? Mag-e-extend pa yan. Eh, si Pangulong Bongbong Marcos, ang bayani dahil nabuking itong mga buhaya daw. Oo, yan daw ang naging bayani ngayon. Ang tanong, yung paniniwala ba nila ay kaya nilang panindigan na yun talaga ang katotohanan?
yung mga pinagyayaw-yaw nila na ang Pangulo natin ay dapat siya yung pasasalamatan, siya yung naging dahilan kaya nabuking yung mga buhaya. Ang masasagot ko lang dyan, sa mga nagsasabi ng ganyan, di nga. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.